Hello everyone! In today's video ay ipapasyal ko kayo sa aming mini backyard poultry at garden 3 years ago. Buwan ng Marso, taong 2021. Binubuli ng bibi yung itik. Isang itik na lang ang natira dahil lumayas ang mga kasama niya. Di ko akalaing after 5 days na lumayas sila ay makakabalik pa ang isang itik na yan. May nalulusutan pa kasi sa bakod kaya nakatakas. Iyan yung dalawang bibi namin. Malapit nang mangitlog ang inahin. Simula noong binakuran namin ang drainage, hindi na kami namatayan ng bibe. Iyan naman ang mini pond. May mga isdang liwalo dyan. Paliguan ito ng mga itik at bibe. Diyan din ako kumukuha ng pandilig na nagsisilbing liquid fertilizer na rin para sa mga halaman. Hindi pa gaanong malago ang puno ng kawayan. Ito na ang first filial generation ng aming mga manok. Mahigit 2 months old na sila. Say hi. Pinagtitripan ng barako ang itik. Ayaw niya ng third wheel. Yan ay sirang kulungan ng manok na ibinigay ng kapitbahay namin. I-repair na lang para mapakinabangan pa. As usual, pamasid-masid ang aming pest controller na si Sylvester. Siya ang yumayari sa mga daga na namimeste sa mga manok. Dito naman tayo sa aming backyard garden. Ito na ang backyard garden makalipas ang 1 buwan pagkatapos naming mamitas ng kamatis. Lumalago na ang mga talong. Tumatanda na ang mga puno ng kamatis, pero may mga bunga pa rin. Yung purple na sitaw, gusto nang magpapitas. Para sa akin, mas masarap ang green na sitaw, pero mas maganda sa paningin
ang purple na sitaw. Yeah, that's true. May mga green pang kamatis. Indikasyon yan na matagal pa kaming makikinabang sa mga bunga nito. Ang gandang tingnan ng mga bunga. Kumakaway na ang iba para pitasin na. Marami nang kumakaway dun sa punong yun. Namumula na sa dami ng hinog na kamatis. Sige, mamaya pipitasin ko na kayo. Dito muna tayo sa compost ko. Lumang batya na patapon pero nagkasilbi pa sa garden ko. Halo-halong organic matters na anytime soon pwede nang gamiting growing medium. Tinatakpan ko para hindi kahigin ng pusa o aso. Puntahan natin ang mga nakasako dito. Ito ay kusot na pinapabulok ko para panghalo sa growing medium. Ito naman ay mga tuyong dahon at katawan ng mga halamang nalantana, gaya ng kalabasa, kamatis, carrots, red beets at mais. Kasama na rin ang mga damo. Ito naman ay carbonized rice hull. Pinaghahalo-halo ko ang mga organic matters na nabulok para gamiting growing medium. Maraming naiuwing sako ng semento ang asawa ko kaya ginawa ko itong taniman ng gulay. Kumakaway na naman ang mga kamatis, kaya pitasin na natin. Pinipili ko lang ang pinakahinog para halos everyday may pwedeng pitasin. Baka magtampo naman ang ibon at paniki kung hindi ko titirhan ng hinog.
Para sa akin, successful yung tanim kong cherry tomatoes. Ang dami talaga naming napitas. Pero ang steak tomatoes, hindi gaanong namunga. Napunta yung energy sa mga dahon nito. Talagang masarap siya kung kikilawin dahil fleshy at juicy ito. Masarap itong ilagay sa burger. May mga green pang bunga at mga bulaklak. Di hamak na mas malaki ang bunga nito kaysa cherry tomatoes. Kahit naman hindi gaanong marami ang naging bunga nito, sobrang na-appreciate ko pa rin. Libre na ito eh. Choosy pa ba ako? Kapag may itinanim, may aanihin. Kapag pinagpawisan mo, ang bunga ay kay sarap namnamin. Nagagalak ang puso dahil nag-uumapaw ang blessing. Thank you for supporting our channel. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tara na! Let's grow!